Muling idinaan ng ilan sa nakakaaliw na paraan ang pagtalakay sa perwisyo ng kabi-kabilang baha sa bansa. Pero ang tinatawag ng ilan na Filipino resiliency, may hangganan din daw at dapat tapatan ng pag-aksyon ayon sa isang senador at ahensya. Nakatutok si Mark Salazar. Ang ganito kalalim na baha sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan, larawan ng sakuna ito. Pero depende siguro sa tumitingin at dumaranas ng sitwasyon dahil para kay Renz Rafael Galang, masayang content ito online. Level 1 na baha, guys. Ayan, hanggang tuhod. Level 2, baha. Level 3 na baha. Guys, level 4. Level 4 na baha. Level 5, guys. Guys, level 5 na. Bibili lang ng pagkain si Renz pero ganito kalalim ng tubig baha ang kailangang suungin. At sa kabila ng panganib sa kanyang kalusugan, nakukuha pa niyang tumawa pa. Level 3. Walang natirang tuyo sa bahay nila Renz na mistulang swimming pool pero masaya pa rin, pati mga kasama niya sa bahay. Dito tayo sa gitna ng laot. May iba namang oportunidad ang nakikita sa baha, gaya ng dalawang ito sa Kalumpit din na nagtiksay fishing habang masama pa ang panahon. Sa mga maniniksay, pero ito okay lang. Ang karaniwan nating tawag sa ganito ay resiliency. Pero ang sabi ni Senador Loren Legarda sa 35th National Disaster Resilience Month, may hangganan rin naman ang resilience eh. Kailangan talaga ipatupad natin ang batas. I would like to see a time when there's no time for resilience because we did it right at the first time. ang Office of Civil Defense at NDRRMC mismo ang nagsabi, kulang pa ang pagpapatupad sa mga risk reduction at disaster management laws. Hindi daw kasi ito madali. Kailangan pagbutihin pa namin yung koordinasyon. Hindi naman ito kaya ng isang ahensya lang. Sabi nga ng eksperto sa disaster response, ang tunay na definisyon ng resiliency ay ang kakayanan ng komunidad matuto sa leksyon ng sakuna para maiwasan itong maulit pa. Resilience is everyday action prepared. It's the ability to absorb the shock, to resist the effects of the shock, and to transform our ways of doing things that we can proactively respond better. Ayon kay Dr. Emma Porio ng Ateneo de Manila, kung tunay tayong resilient, wala na dapat sa action plan at budget ang evacuation centers at food packs. I feel that we have focused on really, evacuating and all that stuff. But I think we have to build the capacities of everyone. I think resilience is everyday action. Yan yung ideal situation. Lahat yan pipilitin nating mangyari na halos automatic na sa tao yung pagtugon. Alam na nila yung gagawin kapag merong banta ng kalamidad. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.